Matagal na akong tumigil sa paniniwala na may tunay na pag-ibig. Lahat naman involve ang pera. Yan ang madalas sabihin ni Justin, isang 32-year-old na naging matagumpay sa negosyo. Sa murang edad pa lang, nakapagpatayo na siya ng sariling game development company na gumagawa ng mga mobile at online computer games na sumikat hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Dahil dito, mabilis siyang yumaman. May mga condominium na siya sa BGC at Makati. May mga investments at higit sa lahat, isang bank account na kayang magpahinto ng paghinga ng sino mang makakakita. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may isang bagay na wala sa buhay ni Justin. At yon ay ang tunay na pagmamahal. Isang gabi, habang nakaupo siya sa isang tahimik na bar sa BGC, kausap niya ang matagal na niyang kaibigan. Tahimik ang paligid, mahina ang tugtog ng jazz music. May ilang babaeng nakaupo sa kabilang mesa na paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanila. Biglang nagsalita si Justin. Alam mo, matagal na akong tumigil sa paniniwala sa pag-ibig na walang kasamang pera. Napailing siya habang hawak ang baso ng whiskey. Pamilya, para saan pa? Para may mag-abot sa akin ng baso ng tubig kapag matanda na ako. Napangisi siya ng mapait. O para nakahiga na lang ako sa kama habang nag-aaway ang mga kamag-anak ko kung sino ang magmamana ng pera ko. Tahimik na nakinig ang kanyang kaibigan. Ang pagiging mapang-uyam ni Justin sa pag-ibig ay hindi basta-basta lang. Marami na kasi siyang karanasan. Halos lahat ng babaeng nakilala niya ay tila mas interesado sa kung ano ang kaya niyang ibigay kaysa sa kung sino siya bilang tao. Lalo na kapag nalaman nilang may kumpanya ako, sabi pa ni Justin. Napailing siya. Tapos magsisimula na. Ginaya niya ang boses ng isang babae. Justin, ang ganda ng singsing na nakita ko sa mall. Napairap siya. O kaya, darling, luma na kotse ko. Kailangan ko na ng bago. Napabuntong hininga siya at tumingin sa mga babaeng nakaupo sa kabilang mesa. Pagkatapos ay bigla siyang umisi. Tingnan mo sila. Mahina ang boses niya. Ipakita mo lang ang bank account mo, ang sports car mo. Siguradong lalapit sila. At sa huli, sila pang magdadala ng problema sa buhay mo. Tinaasan siya ng kilay ng kanyang kaibigan. May halong biro, ngunit may bahi din ng seryosong pag-aalala. Justin, masyado ka nang nilamon ng ego mo. Saglit na natahimik si Justin. Hindi mo na napapansin ang mga bagay na mahalaga. Humigop siya ng beer. Yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Sandaling tumingin sa kanya ang kaibigan bago nagsalita ulit. At kapag ganyan ang iniisip ng isang tao, may paraan ng tadhana para gisingin siya. Ngumiti ito ng makahulugan. At kadalasan, hindi mo inaasahan kung papaano. Hindi sumagot si Justin. Maya-maya ay naghiwalay na sila. Karaniwan, si Justin ay nagmamaneho ng sports car na nagkakahalaga ng milyon. Pero nung gabing yon, iba ang kanyang suot. Sa halip na mamahaling suit, nakasuot siya ng lumang sweatshirt at kupas na jeans. Sumakay siya sa isang lumang sedan. Isang kotse na madalas ay hindi pinapansin ng mga babae. At yun mismo ang gusto niya. Para sa isang mayamang lalaki na katulad niya, nakakatuwa para kay Justin ang makita ang tunay na reaksyon ng mga tao kapag hindi nila alam kung gaano siya kayaman. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng Makati Avenue, napailing siya. May babae kasing kausap niya kanina na tumangging sumama sa kanya sa isang simpleng drive. Napangisi siya. Mga walang utak, parang mga manok. Umiling si Justin. Parang gusto ko na lang lagyan ng price tag ang bawat isa sa kanila. Natawa siya sa sarili. Pagod na siya sa paulit-ulit na ganitong eksena. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Balak niyang bumili ng sigarilyo sa isang maliit na convenience store. Pagbaba niya ng kotse, tumawid siya ng kalsada. Pero bigla,
Isang malaking SUV ang mabilis na dumaan. At dahil sa tubig at putik sa kalsada matapos ang malakas na ulan, tinamaan siya ng putik mula ulo hanggang paa. Nanlaki ang mga mata ni Justin. "Oy, tingnan mo naman ang dinadaanan mo!" Sigaw niya habang sumusunod ang ilang mura. Pero sa galit at pagkabigla, nadula siya sa bangketa. Natumba siya at tumama ang ulo niya sa sementadong kalsada. At pagkatapos nun, sumunod ang katahimikan. Lumipas ang ilang minuto, may ilang taong napadaan. Tiningnan nila ang lalaking nakahandusay sa bangketa. Marumi, basang-basa at walang malay. Umiling ang isa. "Ay nako, bakit kasi nagpapakalasing?" May isa pang nagsalita. "Tingnan mo, marumi pa. Siguro, pulubi na naman na nalasing." Napailing sila. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nila alam na ang lalaking nakahiga sa kalsada ay isa sa pinakamayamang negosyante sa larangan ng mobile game sa bansa. Ilang oras ang lumipas. Unti-unting nagkamalay si Justin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sumakit ang ulo niya, napatingin siya sa paligid. Hindi yun ospital, hindi rin yun hotel. Isa lamang itong simpleng silid. Lumang mesa, isang maliit na electric fan at ilang mumurahing kasangkapan. Hindi niya kilala ang lugar at hindi niya alam kung sino ang nagdala sa kanya doon. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Justin. Mabigat pa rin ang kanyang ulo, ngunit unti-unti nang bumabalik ang kanyang kamalayan. May mga boses siyang narinig kanina. Parang may nagtatalo, at ang isa sa mga boses ay tila boses ng isang babae. "Hindi siya lasing, wala akong naamoy na alak." May diin at pag-aalala ang boses. Tumama ang ulo niya. "Tingnan niyo, may pasa sa likod ng ulo." Mukhang kinakausap ng babae ang dalawang tao na hindi kumbinsido. Pero matigas ang kanyang paninindigan. At sa huli, siyang nagwagi. Dahil sa kanyang pagpupumilit, nabigyan ng tulong si Justin. Unti-unting iminulat ni Justin ang kanyang mga mata. Bahagyang malabo pa ang kanyang paningin. Pero nang luminaw ito, may nakita siyang isang babae na nakaupo sa silya sa tapat ng kanyang kama. Isang dalagang nasa kalagitnaan ng 20s. Tahimik itong nagbabasa ng isang makapal na medical book. Mukhang seryoso sa pagbabasa. Napansin ng babae na gumalaw si Justin. Agad siyang tumayo at lumapit sa kama. "Hello, gising ka na pala." Ngumiti siya ng bahagya. "Kumustang pakiramdam mo? Gusto mo ba ng tubig?" Dahan-dahang tumango si Justin. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay parang ilang araw na siyang walang iniinom. Agad na tumayo ang babae at mabilis na lumabas ng silid. Maya-maya ay bumalik ito na may dalang isang basong tubig na may straw. Maingat niyang inilapit ang straw sa bibig ni Justin. "Dahan-dahan lang, huwag mong biglain," sabi ng babae. "Baka mabulunan ka." Unti-unting uminom si Justin. Pakiramdam niya ay parang buhay na bumalik sa kanyang katawan. Nang maubos ang unang baso, bahagya niyang itinuro ang baso. Agad yung naintindihan ng babae. "Gusto mo pa?" Tumango siya. Muli itong nagdala ng isa pang baso ng tubig. Makaraan ang ilang minuto, mas gumaan na ang pakiramdam ni Justin. Kaya naglakas loob siyang itanong ang pinaka-importanting tanong. Nasaan ako?" Sumagot ang babae habang nakatayo sa tabi ng kama. "Nasa City Hospital ka." Saglit siyang tumigil bago idinagdag. "Sa Neurosurgery Department." Ngayon lang napansin ni Justin ng maigi ang mukha ng babae. Maamo ang mukha nito at puno ng kabaitan. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nahirapang huminga ng maayos. Bahagya siyang umiwas ng tingin. "Justin ang pangalan ko." Ngumiti ang babae. Isang simple ngunit mainit na ngiti. "Ako naman si Vera. Ikinagagalak kitang makilala."
Si Vera ay isang 5th-year medical student na kasalukuyang nag-i-intern sa neurosurgery department ng ospital. Siya mismo ang nakakita kay Justin na walang malay sa gilid ng kalsada. At kahit na nag-aalinlangan ang ibang staff sa ospital, pinilit niyang dalhin si Justin doon. Nung una, hindi natuwa ang ilang hospital staff. Habang hinuhubaran nila si Justin upang ihanda sa operasyon, hindi nila napigilang magreklamo. Tingnan mo nga naman, ang dumi-dumi niya. Parang gumulong sa putik, sabi ng isa. Wala man lang malinis na parte ng katawan, bulong ng isa pa. Napailing sila. Bakit pa natin dinala dito? Wala na ba tayong ibang pasyente? Kaya pati pulubi sa kalsada pinupulot na natin? Pero hindi natakot si Vera na sumagot. Matatag ang kanyang boses. Hindi siya pulubi. Napatingin sa kanya ang dalawang staff. Tingnan niyo ang mga kamay niya. Ipinakita niya ang mga daliri ni Justin. Walang dumi sa ilalim ng mga kuko. Malinis din ang buhok niya. Walang kuto o parasites. Saglit siyang tumigil bago nagsalita ulit. At tingnan niyo ang mga ngipi niya. Napatingin ang mga staff. Napakaayos. Huminga siya ng malalim. May nakita ba kayong pulubi na ganitong kondisyon? Tahimik ang dalawa. Ako hindi pa. Pagkatapos ay sinabi niya ang pinakaimportanteng bagay. At kahit pulubi pa siya, anong pinagkaiba nun? Natahimik ang buong silid. Sumailalim si Justin sa operasyon sa ulo. At sa mga sumunod na araw, si Vera mismo ang nag-alaga sa kanya habang siya ay nagpapagaling. Dahil wala siyang dalang cellphone, wallet o anumang dokumento noong dinala siya sa ospital, hindi nila alam kung sino siya. Kaya sa hospital records, nerehistro siya bilang isang numero. Isang numero na base sa araw ng pagpasok niya sa ospital at ward number. Karaniwan, kaunti lamang ang mga pasyente na walang pagkakakilanlan, kaya madali pa rin silang makilala ng mga doktor. Sa mga araw na nagpapagaling si Justin, minsan ay nagkakausap sila ni Vera tungkol sa buhay, sa mga tao, tungkol sa mundo. Pero napansin ni Vera ang isang bagay. Hindi niya gusto ang paraan ng pananalita ni Justin tungkol sa ibang tao, lalo na tungkol sa mga babae. Isang araw, diretsahan niya itong sinabihan. Alam mo, Justin, tahimik siyang nakatingin sa pasyente. Pakiramdam ko, ang mga pinagdaanan mo sa buhay ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso mo. Napakunot ang noo ni Justin. Hindi ka aya-ayang pakinggan ang mga sinasabi mo tungkol sa ibang tao. Nagpatuloy si Vera. Paano ka nakagagawa ng ganitong klaseng panghuhusga sa mga taong hindi mo naman talaga kilala? Tahimik si Justin. Huminga ng malalim si Vera. At kung susundin ko ang logic mo, saglit siyang napangiti. Nung nakita kitang nakahandusay sa kalsada, basang-basa ng putik, dapat pala iniwan na lang kita doon. Tumigil siya. Dapat hinayaan kitang mamatay sa gilid ng kalsada. Nabigla si Justin. Kasi hindi ka rin naman mukhang normal na tao noon. Natahimik ang buong silid. Hindi nakasagot si Justin. Para siyang tinamaan ng katotohanan. Ang mga salita ni Vera ay tila sampal sa kanyang pag-iisip. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napaisip siya. Marahil, hindi lahat ng tao ay katulad ng iniisip niya. Marahil may mga taong handang tumulong kahit wala silang mapapala. Ang kabaitan ni Vera at ang kakayahan nitong makita ang kabutihan sa likod ng anyo ng isang tao ay nagbigay kay Justin ng isang bagong pananaw tungkol sa mundo. Unti-unting nagbago ang pag-uugali ni Justin matapos ang mga sinabi ni Vera. Napilitan siyang pag-isipan ang sarili niyang pananaw sa buhay. Sa unang pagkakataon, hindi na siya agad nanghuhusga. Mas pinili niyang makinig at habang tumatagal ang mga araw sa ospital, lalo niyang napapansin ang isang bagay tungkol kay Vera. Isa itong babaeng napakahilig magbasa.
Sa tuwing may libreng sandali sa pagitan ng mga medical procedure, makikita mo siyang nakaupo sa sulok ng ward. Tahimik, nakayuko sa isang makapal na libro. Minsan ay classical literature, minsan naman ay medical textbooks. Para bang ang mundo niya ay umiikot sa kaalaman at pagkatuto. Isang araw, habang nakaupo si Justin sa kama at pinapanood siya, napangiti si Vera nang mapansin niyang nakatitig ito. "Mahilig talaga ako sa libro," natatawang sabi ni Vera. Isinara niya sandali ang hawak na libro. "History professor ang tatay ko, linguist naman ang nanay ko." Bahagya siyang natawa. "Ako ang traidor sa pamilya." Tumaas ang kilay ni Justin. "Kasi medicine ang pinili ko. Pero okay lang naman sa kanila." Napansin din ni Justin ang isa pang kakaibang ugali ni Vera. Hindi ito mahilig magkwento tungkol sa sarili. Mas gusto nitong makinig sa ibang tao. Isang araw, sinabi niya kay Justin ang dahilan. "Sa edad ko," ngumiti si Vera, "mas mabuti nang makinig at matuto kaysa magyabang tungkol sa sarili." Saglit siyang napangiti. "Wala namang interesadong makinig sa mga kababawan ko." Huminga si Justin sa ganitong pag-iisip. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakatagpo ng babaeng mas interesado sa ibang tao kaysa sa sarili niya. Karaniwan, ang mga babaeng nakikilala niya ay puro sarili ang pinag-uusapan. Pero si Vera, iba. Isang gabi, habang nag-uusap sila, napunta ang kwento sa buhay ni Vera. Tahimik itong nagsalita. "Simple lang naman ang buhay ko. Nabubuhay ako kung paano ko gusto." Bahagya siyang tumingin kay Justin. "At walang makakapilit sa akin na makisama sa taong ayoko." Saglit siyang napangiti. Kahit pa 1,000,000 pisong ibayad nila. Doon nalaman ni Justin ang isang bagay na lalo pang nagpahanga sa kanya. May isang mayamang manliligaw pala si Vera noon. Isang lalaki na kayang ibigay ang lahat ng luho sa buhay. Pero may isang kondisyon. Pagkatapos ng kasal, kailangan niyang itigil ang pag-aaral at pagiging doktor. Mananatili lang sa bahay, mag-aalaga ng mga anak, at maging perpektong asawa na naghahanda ng mga party para sa mga bisita. Pero tinanggihan yon ni Vera. Derechahan at walang pag-aalinlangan. "Mahal ko ang propesyon ko." Tahimik ngunit matatag ang boses niya. "Mahal kong tumulong sa mga tao." Huminga siya ng malalim. "Kung gusto ko lang maging babae na pinapakain at binibihisan ng asawa, hindi na sana ako nag-aksaya ng oras sa pag-aaral ng medisina." Napailing na sabi ni Vera. Tahimik na nakinig si Justin. Pagkatapos ay maingat siyang nagtanong. "Pero kung tutuusin, kayang ibigay ng asawa mo ang lahat para sa'yo. Hindi mo na kailangan magtrabaho." Bahagyang nagkibit balikat si Vera. Parang pinag-isipan ng sagot. "Kaya kong buhayin ang sarili ko." Tahimik, ngunit malinaw ang kanyang tinig. "Hindi ko pangarap ang mga diamante. Hindi rin kotse. Hindi rin mamahaling kung ano-ano." Ngumiti siya ng bahagya. "Mas gusto kong gumugol ng oras sa mga libro at sa trabaho." Pagkatapos ay naging seryoso ang mukha ni Vera. Kapag umaasa ka sa isang lalaki, nasa kanyang kapangyarihan. Kapag naisip niyang matanda ka na, o tumaba ka na, o hindi ka nakaakit-akit, maaari ka niyang itapon anumang oras. Tahimik sandali. "Ayokong umasa sa kahit kanino." Tumingin siya kay Justin. "Naintindihan mo ba?" Mas lalo pang humanga si Justin sa dalaga. Hindi dahil maganda si Vera, kundi dahil matatag ang kanyang paninindigan. At higit sa lahat, hindi siya naniniwala na ang pera at mamahaling regalo ay sukatan ng pagmamahal. "Kung ganon," bahagya siyang ngumiti, "piliin mo ang lalaking hindi ka iiwan kailanman." Ngumiti si Vera. Parang naaaliw sa sinabi niya. "Hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay. Kahit ang pinakamalalim na pag-ibig, hindi garantiya na hindi magbabago ang relasyon balang araw." May naalala siya. May kilala akong lalaki noon. Akala niya kapag nagpakasal ako sa kanya,
Pag-aari niya na ako. Napangiti siya ng bahagya. Parang siyang magiging hangin na hinihinga ko. Pero ano naman kung ganun? Tumingin siya kay Justin. Isang laruan na kinokontrol ng remote? Hindi. Gusto kong makita ko bilang isang tao, hindi bilang gamit. Ang pananaw ni Vera ay malalim na tumimo sa isip ni Justin. Unti-unti nitong binabago ang kanyang pagtingin sa pag-ibig at buhay. Pagkalipas ng ilang araw, pinayagan na ng doktor na makalabas ng ospital si Justin. Pero paglabas niya ng ospital, doon nagsimula ang panibagong problema. Ang kanyang kotse, matagal nang hinatak ng traffic authorities at dinala sa impound. At dahil sa biglaang pangyayari, wala siyang dalang jacket, sapatos o kahit na anong gamit. Naiwan lahat sa kanyang kotse. Ang kanyang cellphone, ang kanyang mga dokumento, at pati ang mga susi ng kanyang bahay. At dahil sa tama sa ulo, mas lumala ang isa pang problema. Mahina ang memorya ni Justin pagdating sa mga numbers. Hindi niya maalala kahit ang sarili niyang phone number. Hindi niya rin maalala ang numero ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Nakatayo siya sa labas ng ospital. Naguguluhan, walang pera, walang cellphone, walang pagkakakilanlan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang milyonaryong si Justin ay pakiramdam niya ganap na walang magawa. At hindi pa niya alam na ang bagong kabanata sa kanyang buhay ay magsisimula pa lang. Wala siyang ibang mapuntahan kundi si Vera. Pwede mo ba akong tulungan hanapin ang kotse ko? Medyo nahihiya pa siyang magtanong. Hindi ko maalala ng maayos ang plate number. Napakamot siya sa ulo. Pero alam ko ang brand nun. Hindi nag-atubili si Vera. Sa halip, agad siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. May mga kakilala siyang nagtatrabaho sa traffic office at towing services. Sa loob ng ilang araw na paghahanap, natagpuan din nila ang kotse ni Justin. Pero may isa pang problema. Hindi nila ito agad makuha mula sa impound lot. Dahil wala si Justin na kahit anong dokumento na magpapatunay na sa kanya ang kotse. Doon muling kumilos si Vera. Mayroon siyang ex-boyfriend na may kakilala sa city office. Kahit medyo nahihiya siyang lapitan ito, nagpa siyang humingi ng tulong. Sa pamamagitan ng koneksyon ng dating kasintahan, naging posible ang pagkuha ng kotse mula sa impound. Hindi lang yon ang ginawa ni Vera. Napansin niya na wala ring maayos na damit sa Justin, kaya hinanapan niya ito ng jacket at sapatos. Sa buong panahon na yon, hindi kailanman sinabi ni Justin kung sino talaga siya. Itinago pa rin niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sa isip niya, siguradong darating ang sandali na hihingi ng kapalit o bayad si Vera para sa lahat ng tulong nito. Pero hindi yon nangyari. Sa halip, nang dumating ang araw na kukunin na ni Justin ang kanyang kotse, si Vera pa ang nag-abot ng pera sa kanya. Pagdating nila sa impound lot, tahimik na ibinigay ni Vera ang ilang perang papel. Para sa gasolina, napatingin si Justin sa kanya at medyo nagulat. Para makauwi ka, saglit siyang tumingin sa kotse. Pagkatapos ay muling bumaling kay Justin. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Ngumiti siya ng mainit. At sana, huwag ka nang bumalik sa ospital. At pagkatapos noon, nagpaalam na siya. Simple, walang hinihinging kapalit. Habang pinapanood siyang lumalakad palayo, may kakaibang pakiramdam si Justin. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pasasalamat at isang malalim na pagkamangha. Sa buong buhay niya, sanay siyang makakita ng mga taong may nakatagong motibo. Pero si Vera ay iba. Ang kabaitan nito ay tunay. Nang araw ding yon, bumalik si Justin sa kanyang kondo sa BGC. Halos 2 linggo din siyang nawala roon. Pagpasok niya sa kanyang apartment, parang bumalik sa kanya ang lahat ng karangyaan ng buhay niya. Malawak na sala, malalaking bintana na tanaw ang skyline ng lungsod. Mamahaling sofa,
pinakabagong gadgets at isang bahay na perpekto sa panlasa ng isang mayamang negosyante. Agad niyang tinanggal ang mga damit mula sa ospital. Matagal siyang naligo. Parang gusto niyang hugasan ang lahat ng nangyari sa kanya. Pagkatapos, umupo siya sa sofa. Tahimik na nakatingin sa kisame. Pero sa kabila ng lahat ng luho sa paligid, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may kulang. Parang may bahagi ng buhay niya na nawala. At ang natira na lamang ay isang walang laman na shell. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Justin sa dati niyang buhay. Nakipagkita sa mga kaibigan, umakyat sa mga Friday night parties. Nagbakasyon sa mga mamahaling resort sa Palawan at Boracay. Nakakagulat pa nga ni isa sa kanyang mga kaibigan ay hindi napansin na matagal siyang nawala. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin ang isang bagay. May mukha na paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Isang babae. May simple ngunit eleganteng mukha. At may mga mata na seryoso ngunit puno ng katapatan. Si Vera. Minsan, kahit natutulog siya, naririnig niya ang boses nito sa kanyang panaginip. Pinapagalitan siya. Mag-ingat ka sa buhay mo. Dumating ang araw na pagod na si Justin sa kakaibang pakiramdam na ito. Para bang hinahabol siya ng isang gunita. Kaya nagpa siya siyang hanapin si Vera. Pumunta siya sa ospital kung saan siya ginamot. Diretso siya sa HR department. Pero ang sagot na narinig niya ay hindi niya inaasahan. Matapos magtapos sa medisina, lumipat si Vera sa ibang lungsod upang doon magtrabaho. Hindi na siya doon. Samantala, si Justin ay abala sa kanyang negosyo. Mayroon siyang deal sa isang equipment supplier at malaki ang kontrata nun. Nagsimula rin silang gumawa ng bagong server system para sa kumpanya. Nilubog niya ang sarili sa trabaho. Sa isip niya, kung hindi niya muling makita si Vera, marahil ay hindi talaga sila nakatakdang magkita ulit. Halos 1 taon ang lumipas. Mas yumaman pa si Justin. Mas lumaki ang kanyang kumpanya. Mas dumami ang kanyang tagumpay. Pero kasabay ng lahat ng iyon, mas lumalim ang pakiramdam ng kawalan sa kanyang puso. Isang araw, habang nagbabrowse siya ng balita sa internet, may isang article na pumukaw sa kanyang pansin. Tungkol sa isang batang neurosurgeon. Isang doktor na matagumpay na nakapagsagawa ng brain surgery sa gitna ng matinding emergency. Habang isinasagawa ang operasyon, biglang nawala ng kuryente ang ospital pero hindi siya nagpatinag. Sa tulong ng emergency lights at sariling kakayahan, natapos niya ang operasyon at nailigtas ang buhay ng pasyente. Napakunot ang noo ni Justin. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Dahil ang doktor na tinutukoy sa article ay may pangalang pamilyar sa kanya. Si Dr. Vera. At sa sandaling yon, napagtanto ni Justin na ang babaeng matagal niyang sinusubukang kalimutan ay hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Sa unang tingin pa lang sa larawan ng article, biglang nabitiwan ni Justin ang hawak niyang tablet. Bumagsak ito sa mesa at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa larawan, nakangiti sa kamera ang isang babaeng nakasuot ng asul na medical uniform. Katabi nito ang isang matandang professor at ang pasyenteng kanyang nailigtas. May hawak na kamay ng isang maliit na bata ang pasyente, habang ang asawa nito ay may dalang sanggol sa kanyang mga bisig. At ang babaeng yon, walang iba kundi si Vera. Vera, mahina siyang napabulong. Halos hindi siya makapaniwala. Agad niyang hinanap ang article kung saang lungsod naganap ang operasyon. Mabilis niyang binasa ang buong balita hanggang sa makita niya kung nasaan ito. Napabuntong hininga siya, para bang nabunutan ng tinik. Hindi na kita mawawala pa. Kinabukasan, agad siyang pumunta sa ospital. Pagdating niya ron, agad siyang nagtanong tungkol kay Vera. Pero sa kasamaang palad, wala ito sa ospital ng oras na yon. Hindi sumuko si Justin.
Sa tulong ng kanyang natural na karisma at kumpiyansa, madali niyang nakumbinse ang administrator ng ospital na ibigay ang number ni Vera. Hindi na siya naghintay, agad niya itong tinawagan. "Hello?" Bahagyang kinabahan si Justin nang marinig ang boses nito. Pero nagsalita pa rin siya. Vera, ako to. Sandaling katahimikan. Si Justin. Naalala mo ba yung lalaking pinulot mo sa kalsada? Yung puno ng putik? Bahagya siyang natawa. Tinulungan mo akong hanapin ang kotse ko at binigyan mo pa ako ng jacket at sapatos. Huminga siya ng malalim. Pwede ba tayong magkita? Gusto lang kitang pasalamatan. Nagulat si Vera, pero matapos ang sandaling pag-iisip, pumayag din siya. Nang magkita sila, unang ngumiti si Vera. Isang masayang ngiti na parang matagal nang magkakilala. "Grabe, ibang-ibang itsura mo." Tiningnan niya si Justin mula ulo hanggang paa. "Kumusta ng pakiramdam mo?" Nagulat si Justin dahil ang unang tanong ni Vera ay tungkol sa kanyang kalusugan. Hindi tungkol sa mamahaling coat, hindi tungkol sa branded niyang sapatos. Para kay Vera, walang halaga ang mga yon. Muli, hindi pa rin nasabi ni Justin ang buong katotohanan tungkol sa sarili niya. Natakot siya. Natakot siya na baka magbago ang pakikitungo ni Vera kapag nalaman nito na mayaman siya. Kaya nanatili siyang simple sa kanyang mga kwento. At mula noon, tuwing may libre siyang oras, dinadalaw niya si Vera. Unti-unti silang naging mas malapit sa isa't isa. Mas mahaba ang kanilang mga usapan, mas madalas ang kanilang pagkikita. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa dumating ang isang araw, nagyaya si Justin. Vera, Bahagya siyang ngumiti. pwede ba kitang yayaing salubungin natin ang bagong taon? Magkasama tayo. Saglit na nag-isip si Vera pagkatapos ay tumango. Sige." Noong gabing yon, tahimik silang nag-uusap habang tanaw ang mga paputok sa langit. Biglang nagsalita si Justin. May halong biro ang kanyang boses. Alam mo, Vera, natuwa ako na nagkasugat ang ulo ko sa tamang lugar at tamang oras. Napangiti si Vera. Kasi kung hindi nangyari yon, hindi kita makikilala. Huminga ng malalim si Justin. Tumigil siya sandali pagkatapos ay nagsalita ulit. Mas seryoso na ngayon ang kanyang boses. Kapag naiisip kita, pakiramdam ko, umiinit ang puso ko. Bahagya siyang natawa. At parang gusto kong kumanta. Tumingin siya sa mga mata ni Vera. Lampas na ako sa 30. Magandang kinikita ko at handa na akong magpamilya. Pero gusto ko lang gawin yon kasama ang isang taong napakahalaga sa akin. Tahimik na nakikinig si Vera. Ipinapangako ko, hindi ako manghihimasok sa buhay mo nang hindi mo alam o pinapayagan. Kahit pa may mga bagay na hindi ko gusto, irerespeto ko pa rin ang desisyon mo. Dahil ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Napangiti si Vera. May luha na kumikislap sa kanyang mga mata. "Ang haba naman ng introduction mo." Ngumiti si Justin, pagkatapos ay dahan-dahang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang napakagandang singsing. Isang perlas na napapalibutan ng maliliit na diamante. Gusto kong maging asawa mo, Vera. Napatingin si Vera sa singsing. "Bakit perlas?" Ngumiti si Justin. Dahil ikaw ay isang napakabihirang perlas. Hindi maalis ni Justin ang kanyang mga mata sa mukha ni Vera. Nagulat, naiiyak at masayang-masaya. Bigla siyang lumapit kay Justin, yumakap at marahang hinalikan. Mahina siyang bumulong. "Pumapayag ako." At sa sandaling yon, natapos ang mahabang paglalakbay ni Justin. Mula sa isang lalaking puno ng pagdududa at paniniwalang walang tunay na pag-ibig, hanggang sa matagpuan niya ang isang pusong tapat at dalisay. Isang maliwanag na umaga sa isang maliit ngunit eleganteng simbahan sa Maynila. Nagtipon ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Hindi marangya ang kasal. Hindi ito kasing enggrande ng mga kasalang kayang bayaran ng milyonaryo.
pero ang kapaligiran ay puno ng tunay ng saya at pagmamahal. Habang naglalakad si Vera sa gitna ng simbahan, nakasuot ng simple ngunit napakagandang puting gown. Hindi maalis ni Justin ang tingin sa kanya. Parang bumalik sa kanyang isip ang lahat ng nangyari. Ang gabing natumba siya sa kalsada, ang putik, ang ospital, at ang babaeng nagligtas sa kanya. Kung hindi nangyari ang lahat ng yon, hindi sila magkikita. Huminto si Vera sa harap niya. Mahina siyang ngumiti. May luha sa kanyang mga mata. Justin, tinatanggap mo ba si Vera bilang iyong asawa? Hindi nag-atubili si Justin. Opo, Father. Mahina ngunit sigurado ang kanyang boses. At ikaw naman, Vera, tinatanggap mo ba si Justin bilang iyong asawa? Ngumiti si Vera. Tumingin siya sa lalaki na minsang nakita niyang nakahandusay sa kalsada. Isang lalaking hindi niya kilala noon pero ngayon ay ang lalaking mahal niya na. Opo, Father. At sa sandaling yon, naging mag-asawa sina Justin at Vera. Lumipas pang ilang taon, mas lumaki ang kumpanya ni Justin. Mas dumami ang kanyang tagumpay. Pero ngayon, iba na ang kanyang sukatan ng tagumpay. Hindi na lamang tungkol sa pera, hindi na lang tungkol sa negosyo. Isang gabi, sa kanilang bahay na nakaharap sa dagat sa Batangas, nakaupo si Justin sa veranda. Sa kanyang kandungan ay isang munting batang lalaki, ang kanilang anak. Sa loob ng bahay, makikita si Vera na nagbabasa ng libro habang nakangiti sa kanila. Pareho pa rin, mahilig pa rin sa libro, mahilig pa rin na tumulong sa mga tao. Ilang sandali pa, lumapit si Vera at niyakap silang dalawa. Tahimik silang tumingin sa dagat habang papalubog ang araw. At sa puso ni Justin, alam niyang natagpuan na niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi pera, hindi negosyo, hindi tagumpay, kundi isang puso na tunay na nagmamahal. Sa buhay, madalas nating iniisip na ang pera, tagumpay at kapangyarihan ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. Pero ang totoo, ang mga bagay na yon ay hindi kayang punan ang isang pusong walang pagmamahal. Minsan, ang mga taong tila ordinaryo lang ang siyang nagdadala ng pinakamalalim na pagbabago sa ating buhay. Ang kabaitan ni Vera, isang simpleng pagtulong sa isang estranghero sa kalsada, ang nagbago sa buhay ni Justin magpakailanman. Kaya tandaan natin, hindi mo kailanman malalaman kung kailan darating ang taong magbabago sa iyong mundo. Maaari itong mangyari sa isang hindi inaasahang lugar, sa isang simpleng pagkakataon o kahit sa isang aksidenteng hindi mo naman ginusto. Dahil kung minsan, ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa pinakamadilim na sandali ng buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.